Gusto ko nang umuwi. Nakakaboring masyado dito. Hi, ako si Ras. Isang senior high school student. At nag-aaral ako sa isang paaralan kung saan may kita niyo ako na nakaupo sa isang sulok ng klase. Sa paligid, may mga kaklase akong masayang magkakasama. Hindi ako nakikipag-usap sa ibang tao at mas pinipili ko na manatili na lang sa isang tahimik na sulok. Pero tila may isang bagay akong pilit na iniiwasan. Yun ay ang koneksyon. Sa school namin, maraming tao. Pero lagi ko na lang nararamdaman na parang ako lang mag-isa. Hindi ko kaya makipag-usap ng matagal, hindi ko kaya maging open sa kanila. Parang mas madali na lang para sa akin na mag-isa. Bakit ko ba kasi ginawa yung bagay na yun? Alam mo Sam, baka kailangan mo nang itigil ang pagpapanggap. Kaya kasi yung dating Sam na masaya. Kung ganito na lang ang lagi ang buhay mo, mas mabuti pang hindi ka na lang pumasok dito sa school. Mas magaan pa siguro kung wala ka. Russ, hindi ko tinatanggap yung biro mo. Masakit ng mga sinabi mo. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga nakikinig. Palibhasa kasi, sarili mo lang ang iniisip mo. Nung araw na yun, nakita ko ang sakit sa mata ni Sam. Hindi ko naman intensyon na saktan siya. Minsan kasi, hindi ko alam kung alin ang biro at kung ano ang hangganan. Parang ang mga tao sa paligid ko, hindi ko sila naiintindihan at baka ganun din yung tingin nila sa akin. Tuluyan nagkaroon ng epekto sa akin ang pangyayaring yun. Kaya't nagdesisyon ako na lumayo muna sa lahat ng tao at manatili na lamang sa isang tahimik na mundo. Isang linggo, pagkatapos ng insidente, sinubukan ko na humingi ng tawad kay Sam pero... Sam, gusto ko lang sanang mag-sorry kung inisip na masasaktan kita sa mga sinabi ko. Russ, hindi ko alam kung anong naiisip mo, pero masakit yun. Hindi ko rin kayang magpatawad agad. Alam ko, nagkamali ako, pero hindi ko alam kung paano ayusin yun. Ko alam kung may pagkakataon pa ba na magkaayos kaming dalawa. Uy, Ras. Nagsisimula kaming mag-organize ng isang group project para sa end-of-term event. Gusto ko sanang isama ka, kung okay lang sa'yo. Eto si Alric, ang sekretary ng classroom namin. Laging handang mag-organize ng mga proyekto at makipagkaibigan. Boss, sumali ka naman sa comedy video namin. Alam ko naman tahimik ka, pero baka may mga jokes ka dyan na nakatago. Eto si Joker, ang pinakamaingay sa klase. Laging may joke na minsan hindi nakakatawa. Russ, gusto mo bang magtulungan sa isang art project? Hindi naman kailangan maging magaling, try mo lang. Eto naman si Mark, isang tahimik na estudyante na mahilig mag-drawing. Russ, gusto ko sanang ipaliwanag. I know we had a rough past, but I really hope we can start over. Wala akong galit sa'yo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Eto naman si Sam, ang best friend ko. Siya ay mahihain at magaling sa school namin, pero nahihirapan siya sa nakaraan dahil sa alitan naming dalawa. Game tayo sa volleyball mamaya. Kahit minsan lang, wala namang pressure. Eto naman si Giselle, ang estudyanteng mahilig sa sports. Kasi kung may problema ka sa laptop mo o phone, sabihan mo lang ako. Kaya kong ayusin yan. Eto naman si Jason, laging tumutulong sa mga kaklase kapag may problema sa computer o gadget. Ras, gusto ko sanang makita kung anong kaya mong gawin. Walang pressure. Kundi try mo lang. Eto naman si Aiza, ang estudyanteng mahilig sa musika. Kung nahihirapan ka sa math problem, Ras, pwede kitang turuan. Walang pressure. Eto naman si JC, tahimik at madalas nakikipagtulungan sa akin sa mga assignments. Ras, you're actually a good actor. Bakit hindi ka sumali sa play namin? Eto naman si Jelia, lagi nag-iimbita ng mga tao sa kanyang mga school plays.
Plus, sumama ka sa amin. Kailangan ko ng partner para sa next prank. Don't worry, biro-biro lang. Eto naman si Jason, ang taong palaging may kalokohan. Binibigyan ako ni Jason ng pagkakataon na mapatawa. Sa mga simpleng pagkakataon, nagsimula na ako magbago mula sa pagiging tahimik at mahiyain. Natutunan ko na tanggapin ang mga pagkakamali at magtiwala sa mga kaklase kong nagbigay ng oras at pagtanggap sa akin. Siguro nga, hindi ko pa rin kayang baguhin ng lahat ng nangyari. Pero natutunan ko na hindi ko kailangan mag-isa. May mga tao pa rin willing magbigay ng pagkakataon sa akin. Ras, naiintindihan ko na ang mga nangyari. Siguro pareho tayo may pagkakamali. I'm sorry for holding on to the past. Siguro nga, ang bawat pagkakamali ay may dahilan. Hindi ko kailangan mag-isa sa lahat ng oras. Hindi ko na kailangan magtago dahil ayoko na makasakit pa ng ibang tao. Ganun ba? Ayos lang yun. At maraming salamat. Tara, sabay na tayo umuwi. Ang bawat kwento, kahit gaano kaliit ay may halaga. At sa bawat takbang, natutunan kong hindi ko na kailangan magbago.